Most people read the story of Abraham, almost sacrificing Isaac, and think, oh, I gotta be like Abraham and give up what I love most for God. But that's not the point. That's not the main point. This whole story is a prophetic picture, a shadow of what God would do with Jesus. Abraham represents God the Father. Isaac is a picture of Jesus, the Son. They go to Mount Moriah, the same region where Jesus would be crucified thousands of years later. And Isaac carries the wood for his own sacrifice up the mountain, just like Jesus carried the wooden cross to Calvary. And Isaac isn't fighting or running away. He willingly lays down on the altar. Jesus said, "No man taketh it from me, but I lay it down of myself." John 10:18. Isaac's willingness points straight to Jesus' willing sacrifice. Now, Abraham raises the knife, but God stops him. God never wanted human sacrifice. He says, "I will provide myself a lamb." And boom, a ram is caught in the thicket by its horns. That's not just a random animal. The thicket represents thorns. Who wore a crown of thorns? Jesus. Jesus. The ram is a symbol of Jesus, the true Lamb of God, who would take our place and bear the curse, the thorns for us. So the whole story is screaming, Jesus is coming. It's not about you being Abraham or Isaac. It's about God showing way ahead of time that he would send his own son, who would willingly carry the wood, wear the thorns, and die in our place. That's the gospel, hidden in Genesis. And Abraham said, "My son, God, will provide himself a lamb for a burnt offering." Maghanda na kayo dahil isa ito sa mga kwentong mas malalim pa sa mga aral sa pagsunod sa Sunday School. Karamihan sa mga tao na nagbabasa tungkol sa halos pag-aalay ni Abraham, kaysa ako'y nag-iisip, o kailangan kong maging katulad ni Abraham at isuko ang pinakamamahal ko para sa Diyos. Pero teka lang, hindi yan ang pangunahing punto. Ang buong kwentong ito ay isang makahulang larawan, isang anino ng gagawin ng Diyos kay Jesus. Si Abraham ay kumakatawan sa Diyos! Ama! Si Isaac ay larawan ni Jesus, ang anak. Saan sila pupunta? Bundok Moriah, ang parehong rehiyon kung saan ipapako sa krus. Si Jesus libo-libong taon mamaya. Si Isa ay nagdala ng kahoy para sa kanyang sarili. Sakripisyo patas ng bundok, katulad ng pagdadala ni Jesus ng krus na kahoy patungong Kalbaryo. Hindi lumalaban o tumatakas si Isaac, kusang loob siyang humihiga sa altar. Sinabi ni Jesus, "Walang kukuha nito sa akin, kundi ako mismo ang nagbibigay nito." Ang pagpayag ni Isaac ay direktang tumutukoy sa kusang loob na sakripisyo ni Jesus. Ngayon itataas ni Abraham ang kutsilyo, ngunit pinigilan siya ng Diyos. Bakit? Dahil hindi kailanman ginusto ng Diyos ang pag-alay ng tao. Sabi niya, magbibigay ako ng tupa para sa sarili ko. At biglang nahuli ng sungay nito ang isang barakong tupa sa makapal na damuhan. Hindi lang yan basta-bastang hayop. Ang makapal na palumpong ay kumakatawan sa mga tinik. Sino ang nagsuot ng koronang tinik? Jesus! Ang barakong tupa ay simbolo ni Jesus, ang tunay na Kordero ng Diyos, napapalit sa atin at magdadala ng sumpa. Ang mga tinik para sa atin, kaya ang buong kwento ay sumisigaw ng Jesus. Hindi ito tungkol sa pagiging Abraham o Isaac mo. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng Diyos.
matagal pa bago mangyari, na siya ay magpapadala ng kanyang sariling anak, na kusang magdadala ng kahoy, magsuot ng tinik, at mamamatay kapalit natin. Iyan mismo ang ebanghelyo nakatago sa Genesis. At sinabi ni Abraham, anak ko, maglalaan